Malaysia terlibat bersama antara tidak dengan panggil penyimpanan data penduduk di hadapan anda. Kesecasan atau penggunaan alat pecah mudah alih power bank sepanjang penerbangan ini. Yang dikasihi, kami memohon maaf di atas kelewatan penerbangan ini. Kepada penumpang yang mempunyai penerbangan yang seterusnya, sila hubungi kami. Oh guys, just landed here. So yun na nga guys, nakahinga na ng maluwag. Tapos na ako po dito sa immigration ng Malaysia. Okay, tinatakan na din as well. Okay na. Medyo napapalaban po tayo ng English dito. Sabi ko, I'm from the Philippines. I'm an influencer of Xmas. So have boat leisure and, you know, let's say. Yung the first time ko dito sakay ako. I don't know where to go actually. Medyo matulong na tayo mag-English, buti na lang, no? Ayan, sige. Dito na tayo pipila. Let's go. So yun na nga guys, no? Nandito na po tayo sa arrival hall. At actually exit na, no? At kasama po natin ang isang magaling na trader, si Kares. Yan. So, galing. Let's go guys. Yan guys, so sunduin na po kami. Libre sundo, libre. Joke lang. Thank you guys. Nagko-content na. Nagko-content na pa si Miss Kares. Yan guys, dito po kami tutuloy, no? Dito ata yung... Yan guys, dito po kami tutuloy. Yan ata yung... Alright! Here we go! We're here already. Oh. I think there's no light here. So yun nga guys, nandito na nga po tayo sa Malaysia at yun, di lang ako makapaniwala na sa katulad ko na mahihain, no? Mahihain sa tao nakarating na dito, nakapunta. And syempre wala pong bis-bis yan. Papakita na po natin yung tinutuluyan natin dito. Okay. Makikita po natin dito, grabe, ang ganda talaga, no? From the dirt cell, yan yung ating bathroom. So dito po yung ating sala. And then may TV dyan. And then, eto po, grabe naman. Siyempre, no? Ayaw pa ba libre? Joke lang. Ayan. Grabe naman yan. Alright. Yep. So,
yun na nga guys, dumating na po ang ating in-order at wala silang kanin dito. Okay. So, here's our roast chicken. Ewan ko kung hindi yata roast, no? Kasi may special dyan eh, no? Sorry na. So, then, yung kanilang spices dito na dip, and meron tayong pasta at syempre ang mango juice, no? So, para lang reference, no, inabot po ito ng with tax included, no? So, 109 Malaysian ringgit, no? RM. So, equivalent to 400 actually. 1,400 pesos. Alright. Joke. So guys, this is our first meal here in Malaysia. Nag-order na lang po ako dito sa mismong hotel ko. Okay, hindi na po ito sagot ng company but definitely, no, sagutin po natin yan, syempre naman. At hindi na ako lumabas, syempre gabi na po. At yun, no, chicken, pasta, and then definitely, ito po, no, yung ating mango juice, a total of 109 RM with tax included. And I also gave tip, no, dun sa nag-serve sa atin, which is 10 RM. So, a total of 119 or 119 Malaysian ringgit. So, definitely worth it, no? Hinatid pa sa atin dito yan. Para kakain na lang tayo. Let's go guys, eat well. Hello guys, bago ko pa nga tuluyang maubos to, ibigyan na po natin ng rating at yan na nga mismo yung pinggan na magre-rate para sa akin, naubos na. And actually kasi pag pumunta ka ng mga, alam mo yun, yung mga Muslim countries, no, yung mga Arab. So actually, may iba talaga sila spices, no, which is masarap, no, yung iba yung pagkakaluto ng chicken, yan na maubos ko na, no. And then, dito rin po, no, may ibang yung lasa niya may kakaiba talaga. And then dito rin sa aking mango drink, no, mango juice, iba talaga, no. May ibang, hindi siya sobrang anghang, pero alam mo yung hindi siya Filipino food ganun iba yung style niya nung pagkakaluto, but also yung taste talaga, no, which is definitely great, no. And siguro add na rin natin yung factor ng syempre, sa hotel ko po ito in order, hindi na nga ako bumaba, hindi na ako lumabas, no? Dahil gabi na, and medyo, well, from its price, no? Justifiable naman kasi yung quality, no? And yung convenience. Kaya, malaki pa yung stripe, di ba? And dito, so, definitely sarap, no? So, justifiable naman, no? Yung binayad natin dito. At hotel na nga kasi, convenience, no? Yung binayaran natin dito. So, yun lang ang aking rating dito. Maubos na yun, no? Pahinga na tayo maya-maya, no? And then, saka pa matutulog, syempre, busog pa But yun ang ating overall rating. Dito, personal rating ko is sa mango drink. Siguro hindi lang ako sanay, but 8/10. Dito, dahil malaki yung stripes niya, 9/10. And then dito naman, 9.5/10. Dahil, actually, masasarap sila lahat, no? Kumbaga ako, yung rating ko na yun ay for improvements, no? At masarap naman talaga. Okay? Yan guys, outfit check ng tito mong galante. Joke lang. Yan. Shades kasi ako, hindi ko makita Yan. Pero brown to. Brown. Okay lang ba? Okay na yan? Nga po guys, nakababa na nga po tayo. At tayo po, gagala na, let's go. Dito pala dito, no? Mainit din.
mas mainit pa nga eh, no? Dahil it's parang tanghaling tapat na dito eh, ano pa lang. Parang ganun na rin, 10:30, 11. Tanghali. So yun nga guys, malapit na po yung ating sundo. Dito tayo ngayon. Okay, so sundo natin, padating na actually right over here. Papunta po tayo ng, ano ba yun? Sa Petronas Twin Tower, no? Kasi yun lang yung pinunta ko dito actually. Kaya ako sumama eh, kaya joke. Let's go. Yan guys, nandito na nga po tayo sa KLCC. Ayan, papunta po tayo dun sa mismong picture na ng Twin Towers. No? So, let's find out. Let's go. Baka magkamali ng pagbigay ng bayad dun sa driver. No? But he enlightened me as well. Let's go guys. Actually, ang ganda ng mall pala dito, no? Parang gold. Parang gawa sa gold eh. Hindi mga ano siguro, mga high-end brands eh. Mga alam mo yung mga luxury brands, so they call that. So, punta tayo dun sa mismong picturean, di wala kung nasa niya. I think it's around sa kabilang dulo. It's nga first time natin dito. We are Louis Vuitton here, the Versace. Kaya pala naman, mga high-end brands, no? Ganda. Punta tayo doon sa kabilang dulo. Saan ba yun? And balita ko lang pala kayo guys, yung Grab dito is mura. Much more cheaper than, you know, when you take a Grab in the Philippines. Because, you know, it's relatively, in the Philippines, it's relatively high to the, you know, to the kilometers. But here in Malaysia, actually, when you take a Grab, it's more convenient, it's more efficient, and then definitely, it's more cheaper. Yeah. Ito na nga guys, palabas na nga po tayo at nandito na nga po tayo. Alright, let us take a picture with this. Doon tayo pwesto. Ayan, doon tayo pwesto guys. Ito na nga ba yun? Ito na nga. So yun nga guys, nakalabas na po tayo ng mall at ito na nga po ang Petronas Twin Tower guys. No? So, it's definitely hot here because it's about 11 p.m. or a.m. sorry. Yun nga guys, yun na nga. Let's go. Yan guys, nandito na nga po tayo sa Twin Towers. Yan, Petronas Twin Towers. At yun na nga po, napaka-init, no? And yun na, makikita nyo na. No? So, kung pinag dito, talagang pagmalapitan, malaki talaga siya, sobrang taas at malaki, no? But, yeah. Another achievement actually. Ako talaga, sa totoo lang, no, pumapasyal ako sa Pilipinas. Mga ano lang, mga Baguio, Tagaytay. Bigla tayo napunta dito. No? Na-invite tayo. Magbibigay tayo ng value dito. But yun, syempre masaya dahil nakikita ko lang to sa ano dati. Hindi naman tayo, hindi ko nga, lagi kong sinasabi, hindi naman tayo mayaman, pinakalaki tayo ng maayos. But then definitely, sa pagsikap natin, no, sa bunga ito ng ating hard work. God bless you all.
This is the other side of the Petronas Twin Towers. Yan nga. Taas pala nito, sobra. Sabi ko yung taas, no? Ito ng park. Ito na yung gilid. There we go. Hello guys, this is the park, KLCC Park. This is the Petronas Twin Towers sa ating likuran. And actually, yun nga, nakapag-vlog na ako ng sincere kagabi, yung aking mang gustong sabihin, yung inspiration and motivation vlog po natin. Sobrang init. But ngayon, sabi ko nga na actually this is one of my dream at literal na naginip ako dati, no? Na nagbablog ako abroad, ganyan. And then pagkagising ko, di pala totoo. Syempre nga, panaginip nga eh. Parang, yun nga, it is a realized dream na nagkatotoong panaginip at pangarap, ano? Na, alam mo yun, hindi ko talaga, tahimik lang ako. Nonood ko ano yung feeling dito, ano yung vibe, ano yung mga makikita mo, and it's very great as well, no, na makita itong mga greeneries and also the view itself, no, the vibe. Para kang nasa iba pagka kasi nasa ibang bansa, actually mararamdaman mo naman yun na iba yung pagkain, iba yung lasa, iba yung amoy ng kapaligiran. Dito sa Malaysia, no, maraming mga puno. So kaya yun yung aking do you call that review, feedback, or feeling pagka nasa ibang bansa ka, ganun pala. Parang ang daming mga turista, mga foreigners as well. So iba-iba rin ng salita, iba-iba ng lahat. And you need to, pag may nakita ka or may narinig ka nagtatagalog, parang ang sarap pala sa feeling mo. Kaya sabi nila, pagka yung isang OFW nakakita ng isang Pilipino, parang kamag-anak niya, pamilya niya yung pakiramdam niya. Meron pa po palang ganito dito, itong park. So, parang alam niyo yun guys, na swimming pool, parang ganun yung vibe. Pero fountain lang pala siya. Parang swimming pool, parang gusto ko mag-swimming. Actually, when it comes to swimming, pwede mag-swimming dun sa namin, sa hotel. Sa mataas doon, no? And try natin tanongin mamaya ano yung requirements. Ano yung mga kailangan. Siyempre may kailangan siguro sa hotel. No? And so mag-swimming, init din kasi dito, no? May painit-init din. So gusto ko mag-freshen up. Swimming tayo mamaya, Siyempre baka, actually amenities siya eh, may bayad. Walang bayad, no? Amenities kasi, pero siyempre siguro baka may mga babayaran sa suot, ganyan, or rental. Tignan na lang natin mamaya. Ito nga, may park nga talaga dito. Ayos, pwede maglaro. Hello guys, share ko lang na kung saan talagang mas mura talaga po yung pagsakay ng Grab dito compared to the Philippines, sa kung saan po eto kinonvert ko 7 RM pabalik ng hotel ko, na tinutuloy natin yung stayan ko from here in KLCC, Petronas Twin Towers. Grabe po, 94 pesos lang.
Sa Pilipinas, magkano yung ano, pinakamaliit na rate ata pag nag-book ka sa Grab, di ba? Magbo-book ka kahit malapit lang. Tapos, mga magkano? Pinakamura ata ng Grab. May 150 ba sa Grab? Meron bang ganun sa atin? Yung pagka nag-book ka, kasi pag ako pumupunta, mga ganun eh, 200, 3, 2, 4, 250, 300, mga ganyan, pinaka-lowest na. But sa Grab ba, pag nag-book ka, siguro meron naman siguro mga 150. Pero dito, compared dito, talagang halos kalahati, no? Yung down by 30-40% yung kanilang pamasahe dito, kaya mas efficient, no? Kinausap ko yung Grab rider kanina, yung kanina sinakyan ko papunta dito, ngayon kasi pabalik na ako, yung Grab rider naman, mas mahal nga kanina 9 RM. Nagbigay din tayo ng konting tip ng mga cents. And kasi nga daw pala yung iba, yung Prime Minister dati mataas, pero yung bago na binabaan yung ano dito, yung pamasahe sa mga transportation, public vehicles, no? Public utility vehicles. So yun, mas efficient. Pero yun nga daw, no? Tinanong ko din about sa sahod, ganyan. It's relatively, you know, the prices are relatively expensive relative to the price. Relative to the salary or the wage that they can, that they can earn, that they can get from, you know, doing all of these jobs. Okay. Yun, share ko lang. Hello guys, this is what 6 p.m. looks like here in Malaysia, particularly in Kuala Lumpur. But then definitely, it's like the whole Malaysia, you know, it's leaving. Grabe. Mga po guys, Oh my goodness. Liwanag pa rin.